What is the full armor of God? We're going to answer that question. The phrase full armor of God comes from Ephesians chapter 6 verses 13 through 17. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all of this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ephesians 6:12 clearly indicates the conflict with Satan is spiritual, and therefore no tangible weapons can be effectively employed against him. We are not given a list of specific tactics Satan will use. However, the passage is quite clear that when we follow all the instructions faithfully, we will be able to stand, and we will have victory regardless of Satan's strategy. The first element of our armor is truth. This is easy to understand since Satan is said to be the father of lies. A lying tongue is one of the things God describes as detestable to him. We are therefore exhorted to put on truth for our own sanctification and deliverance, as well as the benefit of those to whom we witness. Also, we are told to put on the breastplate of righteousness. A breastplate shielded a warrior's vital organs from blows that would otherwise be fatal. This is not works of righteousness done by man. Rather, this is the righteousness of Christ, imputed by God and received by faith, which guards our hearts against the accusations and charges of Satan and secures our innermost being from his attacks. The scriptures also indicate the preparation of the feet for spiritual conflict. In warfare, sometimes an enemy places dangerous obstacles in the path of advancing soldiers. The idea of the preparation of the gospel of peace as footwear suggests that we need to advance into Satan's territory, aware that there will be traps, with the message of grace so essential to winning souls to Christ. Continuing in the passage reveals the shield of faith, which makes Satan's sowing of doubt about the faithfulness of God and his word ineffective. Our faith, of which Christ is the author and perfecter, is like a golden shield, precious, solid, and substantial. The next piece of our armor, the helmet of salvation, is protection for the head, keeping viable a critical part of the body. We could say that our way of thinking needs preservation. The unsafe person has no hope of warding off the blows of false doctrine because he is without the helmet of salvation and his mind is incapable of discerning between spiritual truth and spiritual deception. Scripture is clear as to the meaning of the sword of the Spirit. It is the Word of God. While all the other pieces of spiritual armor are defensive in nature, the sword of the Spirit is the only offensive weapon mentioned. It speaks of the holiness and power of the Word of God. A greater spiritual weapon is not conceivable. In Jesus' temptations in the desert, the Word of God was always his overpowering response to Satan. What a blessing that we have the same Word. In addition, we are told to pray in the Spirit, that is, with the mind of Christ, with his heart and his priorities, in addition to wearing the full armor of God. We cannot neglect prayer, as it is the means by which we draw spiritual strength from God. Without prayer, without reliance upon God, our efforts at a spiritual warfare are empty and futile. The full armor of God, truth, righteousness, the gospel, faith, salvation, the Word of God, and prayer are the tools God has given us through which we can be spiritually victorious, overcoming Satan's attacks and temptations. That answers the question, what is the full armor of God?
Alam ko po handang-handa ng ating mga puso na magpuri sa ating Panginoon. Amen ba? Amen. Parang malulungkot, no? Kasi ang dami sa mga kapatid natin ang may sakit. Pero alam natin na ang Panginoon ang magpapagaling sa kanila. Amen po ba? Lumapit po tayo sa ating Panginoon ng may kagalakan, may kasayahan sa ating mga puso, kahit na may mga kanya-kanya tayong battles sa buhay, di ba? Ang Panginoon, siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, ang nag-comfort sa atin, ang araw-araw nating kasama. Kaya naman, sa oras na ito, lumapit tayo sa Kanya ng may galak. Sabi po sa Psalms 102 hanggang 5 po, sabi po si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa, lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. O Yahweh, si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanyang lahat. Tayo'y lahat ay nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umawit, nagpuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang pangalan na at pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen po ba? Amen! Araw-araw natin nararanasan ang pag-ibig na ating Panginoon, ang Kanyang pag-iingat at ang Kanyang katapatan. Kaya naman, umawi tayo ng may kasiyahan, umawi tayo ng may kagalakan sa ating Panginoon. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Wala kang katulad, O Diyos. Araw-araw kasiyahan,
Panginoon. Dahil sa kanyang presensya, meron kapayapaan. Amen po ba? Sa kanyang presensya, may kagalingan. Sa kanyang presensya, may comfort. Sa presensya ng Panginoon, may pag-ibig. Pag-ibig na walang hanggan. Sapagkat ang ating Panginoon ay mabuti, laging tapat kailanman. Yan po yung sinabi sa verse 5 kanina. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Palagi nating nararanasan. Hallelujah. Magpatuloy po tayo sa ating Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. Napakasarap namkin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Kabutihan mo hindi nagbabago. Hallelujah. Jesus, kay buti mo. Jesus, kay buti mo. Lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Jesus, kay buti mo. Jesus, kay buti mo. Jesus, kay buti mo.
namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal na patuloy namin nararanasan sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil Ikaw ang aming comfort, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat po ng papuri at pagsamba ay ibigay natin sa ating Panginoong Jesus. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Diyos. Pagtunay, Ikaw ay tapat sa aming buhay. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Minsan pa man, Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagkatapat, at higit sa lahat, ang kaligtasan na niregalo niyo po sa amin. Pinapasalamatan ka po namin. Hindi po namin kaya iligtas ang aming sarili. Isinugo niyo po ang iyong bugtong na anak upang kami ay pagkalooban ng kaligtasan, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Salamat po. Pinupuri ka po namin ang handog na pag-ibig na aming naranasan palagi. Salamat po sa walang sawa niyo pong pagtuturo sa amin, pagtutuwid sa amin, pangangaral sa amin, at pagpapalakas sa amin sa lahat ng hamon ng aming mga buhay. Salamat po, Banal na Espiritu, na siyang laging nagpapaalala sa amin upang kami lagi nakatuon sa iyong ginawa, Panginoong Yesus. Salamat po. Kino-comfort niyo po kami ng iyong Banal na Espiritu. At ang iyong mga salita na amin napapakinggan, ito'y laging kapayapaan sa amin, kagalingan namin sa lahat ng uri ng karamdaman namin. Salamat po, Panginoon, sa kapayapaang dulot ito sa amin na hindi malirit, hindi maintindihan, hindi maunawaan ng sanlibutan. Ano man ang sitwasyon, ano man ang pagkakataon, gaya ng aming inawit, nariyan palagi ang iyong kapayapaan sa amin, na nag-iingat sa amin, hanggang kami, Panginoon, makarating sa iyo na maluwalhating katatayuan, na siya pong nag-iingat sa amin. Salamat po. At hayaan niyo po, Panginoon, ay lagi kaming makapagpahinga sa iyong mga salita. Hayaan niyo po, Panginoon, wag namin isipin na minsan pag kami tinutuwid, ito'y condemnation. Hayaan niyo po, Panginoon, ito'y maging paalala sa amin upang wag kami magpatuloy sa mga maling gawain at mga likong pamumuhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Hindi pa man namin napapainggan. Ikaw po'y may inihandang napakainam na pagkain para sa amin. Pinasasalamatan ka po namin. Kailanman hindi po kayo nagkulang. Sinasamba ka namin. Hayaan niyo po, Panginoon, sa pagkakataong ito, lahat po, Panginoon, na aming tatanggapin, maibalik namin ito sa iyo, gampanan po namin ito, at bumalik sa iyo na ginagawa ang iyong mga salita sa aming mga buhay bilang isang iglesia niyo po, Panginoon. Muli, Panginoon, salamat po. Hayaan niyo po, Panginoon, lumabas kami sa lugar na ito, na taglay-taglay namin ang masaganang pagpapala, ang buhay na pinagkatiwala niyo pong mga salita sa amin na hindi masisira kailanman, Panginoon. Salamat po, sa iyo po ang karangalan, wala pong maiwan sa amin. Dakilain ka, sambahin pa sa iyo ang kapangyarihan, kadakilaan, magpasawalang hanggan. Sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Paupo na po tayo.
Blessed Sunday po sa atin lahat. At ito'y biyaya ng Panginoon sa atin na tayo ay nagtitipon para sa isang layunin, ang dakilain ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, sapagkat siya lamang talaga ang ating buhay. At sa Kanya nauukol ang lahat ng ating buhay. So sa pagkakataong ito, balik po tayo sa pag-aaral, ang Iglesia ng Diyos na buhay. Yan po yung pinakatema, chapter 6, matatapos na po tayo. Keywords po natin, gaya ng kawal, sa chapter 6 po, pinapakita po, ito'y isang senaryo para sa mga Kristiyano, hindi lang Iglesia siya ng Diyos, kundi siya ay kawal. Sabihin niyo po, kawal. Pag sinabing kawal, mandirigma. Sabihin niyo po, mandirigma. Key verses po natin, dalawa po ito, at makikita po natin ngayon, titignan natin ngayon ito, although napapahapyawan ko na po ito. Ito pong Ephesians chapter 6 verse 11, ito po'y sumasalalay sa lahat ng mga verses, kaya ito'y pinakasusi. Sabi niya, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Kailangan po ay kompleto. Ang pagsusuot ay kompleto. Wala pong maiiwan na kasuotan. Can I hear amen? Sabi niya, buong kagayakan, buong kasuotan, ibig sabihin, full armor of God. Ibig sabihin, hindi ito yung half. Ito'y kumpleto. Mahalaga po ito. At sasaysayin na po natin, tatakil na po natin ang pag-uusap sa mga 7 bagay na ito na pag-uusapan natin. Okay, 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Ang mabuting kawal ni Kristo ay meron po siyang tiisin sa buhay. Iba-iba po tayo ng tiisin. Iba-iba po tayo ng dinadanas sa buhay. Bilang isang kawal may tiisin, literally sa mga kawal po natin na talaga nagbabantay. Di po ba nagtitiis siya na maging puyat? Di po ba? Para magbantayan nila, dapat nilang bantayan. Po ba? Siyempre, alerto yung sarili nila sa mga pwedeng mangyari sa gagawin ng kaaway sa kanila. O nagbabanta para pasukin yung kanilang binabantayan. Kaya nahihiramen. So, yan po yan. May pagtitiis po. At lalo sa pagiging Kristiyano, marami po tayong pinagtsatsagaan, pinagtitiisan, o yung, kaya tawag po dyan, perseverance of the saints. Amen. Kailangan meron po tayong pagtsatsaga. Nagtsatsaga tayo hanggang dulo. Kaya nga sinasabi sa atin, ang magtsaga hanggang wakas ay siyang maliligtas. At magtiis po yun, pagkitiis po. Ang sabi niya po dyan, sulit po natin verse 4. Ito na po ang sasabihin ko po sa inyo, kasi ang kalaban natin ay una si Satan. Pag-aralan po natin yung mga devices po niya, gumagamit po siya ng mga devices para, minsan gahibla lang, hindi mo papansin na papasok ka na pala ni Satan. Even sa music, even sa time mo, saan nauukol na, even doon sa scripture, nadadaya po tayo ng kaaway. Parang tinutwist niya ang Word of God. So napag-aralan po natin yan. Okay, sino mang kawalan sa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay na ito. O hindi po siya compromiser. Sabi niyo po, compromiser. Hindi po siya yung gaya-gaya sa mundo. Ang ginagaya niya ay si Jesus Christ. Kasi yung pinaka-general natin siya yung pinaka-master natin. Kaya nahir, amen. So ang buhay natin ay merong, ang huling kalaban natin ay ang sarili. Kasi yung world nakikita natin Gagayahin ba natin yon? Yung ino-offer na mundo? O gagayahin natin yung kapitbahay, katrabaho? Iko-compromise ba natin yung pagiging Kristiyano natin bilang kawal ni Kristo? O tayo ginawang templo ng Panginoon? Ibibigay ba natin yung pagkakataon para magkaroon ng stronghold si Satan sa ating buhay? Huwag nawa po mangyari. At sabi niya po dyan, upang siya'y kalugdan niya ang nagtala sa pagkakawal. At ngayon, pupuntahan na po natin ito, yung sarili natin. Okay, spiritual warfare. Sabi niyo po, spiritual warfare. Ang spiritual warfare ay hindi sa verse 12 po kasi, hindi sa laman at dugo ang pakikipaglaban. Ang pakikipaglaban natin, laban sa mga pamunuan, sa mga kapangyarihan, sa mga namamahala. Saan? Sa spiritual kingdom po yan. Kingdom ng word na masama. Sabi niya po dyan sa verse 12. So hindi natin kalaban yung tao.
Ang kalaban natin yung naghahari doon sa tao. Yung masama, yung masamang espiritu. Okay, mahalaga po yan. Now, topic po natin ay ang kagamitang kompleto sa pakikipagdigma. Sabihin niyo po kompleto. Binanggit ko po sa inyo nakaraan, anuman dito ang mawala ay prone ito para pasukin ni Satan. May pagkakataon si Satan para mapasok ang pagiging Christian natin kung wala ang pitong ito. Kaya napakahalaga po nito. Kaya ako sabik na sabik pag-aralan ito, pero marami pa tayong dapat daanan ng mga nauna. Kasi ito, nandito na po yung pinaka-climax. Sabi niyo po, climax. Highlighted po ito. Ito yung pinakamataas na antas na pagtuturo para ipaliwanag ng ating Panginoon. Total, kay Paul po yan. Pero sinabi po yan sa church at tayo ang nakikinabang ngayon. At makikita natin kung gaanong kahalaga po ito. Mga kagamitan kompleto sa pagdigma. Ephesians chapter 6 verse 14 to 18 na pag-aaralan po natin yan. Huwag na po natin ilagay, kapatid po. Okay. Una, ito'y sariling pagsasanay o kasanayan. Sabi niyo po, sariling. Mean to say, sarili. Personal po ito. Kung kawal tayo ng Panginoon na hindi tayo makikihalubili sa mundong ito, magtitiis tayo, ang ginagawa natin, pagsasanay. Nasa stages na po ba tayo? Pag sariling pagkasanay, nasa ano pa lang ikaw, nasa stage ka pa lang na ina-apply mo ang Word of God. At yung sinasabi, o kasanayan, mean to say, sanay ka nang gamitin ito. Can I hear amen? Mean to say, parang use na use mo ito. Yung part na ito, kaya ka nagtatagumpay. Kaya si Satan, hindi ka mapasok. Mahalaga po yung binanggit ko pong yan, kasi pag-aaralan po natin ito. Pero magbabanggit po muna ako sa inyo ng verses po natin. Inuulit-ulit ko po ito para malaman natin ay napakahirap pag nakatingin tayo sa mundo. In 1 John chapter 2 verse 15 to 17, ito po ang sabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ang pag-ibig po kasi hindi sa mga material na bagay at sa mga nangyayari sa mundong ito. Hindi naman sa inyong ligid sa inyong kaalaman na ako'y may nawala sa akin. Mahal ko siya pero hindi doon nakapokus ang buong pagmamahal ko, kundi sa salita ng Panginoon at sa Panginoon. Kaya ako parang maraming galit pero ako hindi ako galit. Nagpapasalamat ako sa pandalhinenda ng Panginoon ng puso ko. Sabi niya, huwag niyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa libutan o things. Kasi ang pag-ibig, ine-express po yan sa person. Hindi sa mundo at hindi sa mga bagay. Amen po ba? Mahalaga po yan. Kung ang sino man na umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Yun po yung kabaliktaran. Kung umiibig ka sa mundo at sa sanlibutan, ay hindi ka talaga tunay na nalalaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Mean to say, wala ka talagang relasyon sa Diyos. Kasi bakit? Mas mahal mo ang bagay o ang mundo kaysa sa Diyos eh. Amen po ba? Verse 16. Mahalaga po ito, kaya inuuna ko po ito. Sapagkat ang lahat na sa libutan ay ang masamang pita ng laman. Pag-uusapan po natin yan ngayon. At mahaba pa po yan. Dahil magsusot na po tayo eh. At ang masamang pita ng mata, Diyan po tayo sa pag-aaral na yan. Papasukin po natin. At ang kapalaluan ng buhay, papasukin po natin yan sa mga sumusunod. Ay sabi niya diyan, ay hindi mula sa Ama, hindi mula sa Diyos Ama natin, kundi sa sanlibutan. Ang ginagawa ng sanlibutan, yung katawan natin nagkasala at katawan natin na namana kay Adan na nature niya, na makasalanan siya, ito yung ginagamit ni Satan, yung mundo, para buhayin yung gusto ng laman. Amen. Bigyan ng pagkakataon ang laman na kumilos. Ang mata at yung kaisipan. Na pag-uusapan po natin yan. Sabi niyan ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Sa halip, verse 17, ito pong gustong-gusto ko. At ang sanlibutan ay lumilipas. O bakit mo ilalagay doon ang buong pagtutuunan mo ng pansin? At ang masamang pita na yon, lahat yan, pita ng laman, pita ng mata, kapalaluan ng buhay, yung pride of life po yan, pride of life,
yan ay lumilipas. Bakit kaya? Pagtanda natin, o dili kaya tayo ay nasa higaan na ng banig ng karamdaman at may taning na ang buhay natin. At ilang araw na lang kung maaari tayo malagutan na ng hininga. Meron ka pa bang nanasain? Meron ka pa bang gustong makita? Meron ka pa bang gustong maabot sa buhay? Kasi nandun ka na sa stage ng kamatayan, papunta ka na doon. Papunta na ang tao doon, halimbawa lang. Lilipas yan. Mas mabuti na iukol natin ang pag-ibig sa kapwa. Kasi yan ang tunay na pag-ibig ng Diyos, yung umiibig tayo sa kapwa. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Dapat tayo, inuukol natin ang buhay natin, nagampanan natin ang kalooban ng Diyos. Ano po ang kalooban ng Diyos? Siguro, parang question po ito sa inyo. Ano ba kalooban ng Panginoon? Lahat tayo may purpose ang Panginoon. Pero isa lang po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon ay i-apply. Yun ang kalooban ng Panginoon. Anumang kategory na naroroon tayo, tayo'y anak, tayo'y ama, tayo'y alipin, tayo'y amo. Ito po yung context niyan. Anumang kategory na naroroon tayo, ay dapat sumusunod ka sa salita ng Panginoon na inilatag para maging purposely sa iyong buhay upang ikay maging malagong Kristiyano. Okay, mahalaga po yan. Nilagay ko po dito, the last enemy stand. Sino kaya nag-iisa na lang nakalaban ng mga Kristiyano? Sarili natin. I, myself, or me. Kasi ito, nandito tayo na maaring maluko pa. Maaring madaya pa tayo. Kasi hindi pa tayo glorified body. Tayo'y prone pa rin magkamali. Nasa panahon pa rin tayo na maaaring may pagtukso sa atin na mabitag tayo. Kaya yung nag-iisang kalaban na lang natin, kasi si Satan talunan na eh. 2,000 years ago, talo na po siya sa kamatayan ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Kaya nahiramin. Kaya yung word, ang behind niya, si Satan, yan yung ginagamit niya para ikay udyo ka magkasala at magkamali. Upang hindi tayo maging kapaki-pakinabang sa church, sa pamilya natin, unang-una. Sa kapitbahay natin, hindi tayo kapaki-pakinabang. Gagawin niya yung mga bagay na dayain tayo, lukuhin tayo, para hindi tayo maging ilaw at asing ng sanlibutan. Mabawasan man lamang yung kakayahan natin para tawagin yung mga nasa dilim, sapat na kay Satan yon. Amen po ba? Ang tawag ko po dyan, yung parang pag nawala na ang integrity mo, makinig kayo mabuti, pag nawala ang integrity mo, barang iya ka na. Diba? Nakakaya, nagawan ko siya nung di maganda. Parang nahiya ka nang magpakita, di ba? Hello. Pero pag ikaw ay nasa light palagi, wala kang hiya. Kaya mga Kristiyano, mga walang hiya po yan eh. Ibig sabihin, hindi nahihiya sa kabutihan. Yung iba, hindi nahihiya sa kalokohan eh. Amen po ba? Tayo dapat, hindi tayo nahihiyang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Amen po ba? Huwag tayo matakot. Baka sabihin na, Kristiyano, siguro born again ka. Huwag tayo matakot. Minsan natatakot na sabihin born again eh. Natatakot sabihin Kristiyano. Mas maganda niya ngayon, alam nila na ikay Kristiyano. Minsan sila pa yung nagiging guide mo eh. Pag nagkakamali ka, Brad, parang mali yan na. Mas maganda pa ngayon eh. Di po ba? Kasi hindi ka naman araw-araw nakikita ng pastor. Ng pamilya natin, hindi tayo araw-araw nakikita. Mas mabuti ng alam ng mga kapwa natin o katrabaho natin, kaklase natin na tayo Kristiyano. Kasi siyempre, pwede mo itago yung identity mo eh. Hello? Pero dapat nahahayag kung sino ka. Kaya kalaban sa sarili natin eh. Huwag natin lukoy na sarili natin. Kung ano tayo, Kristiyano tayo. Paglabas mo ng bahay, dapat alam mo, Kristiyano akong lalakad dyan. Lalabas akong Kristiyano sa lugar nito sa bahay ko. Dahil Kristiyano talaga ako. I am a follower of Christ. Amen po ba?
Ako'y sundalo ng Diyos na buhay. Kasi iglesia ng Diyos tayo na buhay. Kaya alam natin ang ating trabaho paglabas natin. Amen po ba? Now, tingnan po natin, the last enemy stand sa atin, I, myself, or me. Tingnan po natin ang bakit ko nilagay po ito, mahalaga po ito. In 1 Corinthians chapter 9, verse 25 to 27, ito'y tinuro ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto para sabihin sa kanila na mismong si Apostol Pablo ay pinapakita niya sa pamamagitan ng illustration, yung pagtakbuhan, pakikipaglaban, dahil ang mga Kristiyano dapat lumaban ng maayos. Sabi niya, ang bawat tao ay nakipaglaban sa mga palaruan, ano daw ang kasama nun? Ay mapagpigil, sabi niya po mapagpigil. Mean to say, pag sinabi mapagpigil, self-control. Sabi niyo po, self-control. Nagpipigil sa sarili. Halimbawa na, ako'y mananakbo. Ako, runner po ako. Kumbaga sa ako'y mahusay na tumakbo, pero manlalaro na talaga ako, nagtatagumpay na po ako. Pero ako'y namasyal minsan. Yung bawal sa akin, nanigarilyo ako, di hihingalin ako. Di po ba? Pag lumaban ako, hihina po ako. Si Brad may hawak na na matador Di ba? Tumakbo ka, uminom ka, ibig sabihin, pasok sa baga. Di po ba? Di po ba? Pinasukan mo na hindi bagay sa'yo. Hindi angkop sa'yo. Ano po mangyayari? Di ba't hindi ka na mananalo? Ang simula ng pagkabagsak ng isang malalaro ay hindi siya nagkaroon ng self-discipline. Self-control. Amen po ba? Mahalaga po yung sinasabi kong self-control, pag-uusapan po natin yan. Mapagpigil sa lahat ng bagay, hindi sa kakaunting bagay. Ginagawa nila ito upang magsitamo na isang putong na may kasiraan, ngunit tayong niyaong walang pagkasira. Tayo, tumatakbo tayo sa harapan ng Panginoon, wag sana tayo makitaan ng hindi kagandahan. Dapat nagpipigil tayo sa ating sarili. Bilang manlalaro na sinasabi doon, illustration po dito ni Paul. Verse 26, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Mean to say, ito yung tiyak, may katiyakan. Hindi siya sapalaran. Kasi tayo, ang katiyakan natin, may buhay na walang hanggan tayo. Gusto ba natin makarating tayo sa hangganan na merong parang sa atin ng ating coach? Hindi mo sinunod yung aking tagubilin sa iyo Kaya bumagal kang tumakbo. Hindi nagkaroon ng progress ang life mo na maging malagong Kristiyano ka. Kasi bakit? Nagtamad-tamad ka. Di po ba? Kaya yung coach natin, kailangan makinig tayo sa pati spiritual life. Sino ang coach natin? Ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Siya yung nagtala sa atin, di po ba? Amin po ba? Ayon sa ating binasa po kanina. Sabi niya, hindi ito nakipagsapalaran. Ganito rin ako sumusuntok na hindi gaya na sumusuntok sa hangin. Yung pag-asa walang naaabot. Ang pagiging Kristiyano natin o pagiging kawal natin, meron tayong nararating. Meron tayong tinatamaan. Meron tayong nahihit. Meron tayong goal bilang isang Kristiyano. Hindi tayo Kristiyanong walang goal sa buhay. Walang goal na ipapasa sa ating mga mahal sa buhay. Walang goal na ipapasa sa ating mga kapitbahay na nakita nila sa atin. Pag tayo'y namatay, makinig kayo mabuti, nung nasa atol tayo, ano naaalala ng pamilya natin? Ano yung nakikita ng kapitbahay natin sa atin? Ano yung alam ng ating katropa? Ano ang alam ng mga kapatiran sa atin? Ito ba'y pagpapasalamat sa buhay natin na may natutunan? Na parang meron silang nakitang na ipamana sa atin? Amen po ba? Alam niyo po ba ang buhay natin ay pagpapamana sa mga nakakakita sa atin? Help me, Lord. Dapat hindi tayo sumusuntok sa hangin. Discipline. Tignan po natin sa self-control. Verse 27 po, kapatid.
Wala pa tayo sa mga points, pero dito pa lamang, puno na po tayo. Ito yung mga magandang halimbawa. Itong ginagawa ni Paul, ngunit hinahampas ko ang aking katawan. Sabi niyo po, hinahampas. Sa Griego po yan, ginamit po yung hinahampas na yan, ay yung dinidisiplina ko ang aking sarili. Self-control. Hindi po pwede sa akin yan, dahil ako'y manlalaro. Aalisin ko yan. Yung negative para ma-achieve mo yung goal mo, aalisin mo yan. Halimbawa na, nagplano ka sa buhay mo. Gusto mong magkaroon ng napakagandang bahay at yumaman ka. Yumaman ka at magkaroon ka ng magandang bahay para sa pamilya. Ano lang po to, example lang po ito. Pero ano una mong gagawin? Mag-aaral mabuti. Di po ba? Estudyante. Tapos aalamin mo kung ano yung hadlang, o barkada, hadlang yan sa pag-aaral. Magandang meron kang kaibigan, pero hadlang po yan pagka may mga bisyo po yan. Hindi mo mararating ang mga bagay yung sa goal mo. Amen po ba? Kasi nagplano ka na rin lang eh. Di po ba? Kailangan yung goal mo mapunta mo, alisin mo yung mga bagay na hadlang. Ilagay mo yung daan na dadaanan mo makakarating doon na yun ang tutulong sa'yo. Amen po ba? Naway naiintindihan niyo po ako. At sabi niya, at sinusupil. Pag sinusupil, mean to say, ito'y tinitiis. Kung anong gusto ng katawan, tinitiis. Hindi ito pinagbibigyan. Hello? Hindi ito binibigyan ng pagkakataon para maglungoy-lungoy doon sa mali, para hindi makarating doon sa goal. Amen po ba? Sa kampyonato, para po makarating ka doon, aalisin mo yung mga bagay na hindi maganda. At sinusupil mo kasi gustong-gusto eh. Kaya ang kalaban ay sarili. Amen po ba? Malinaw po yan ha. Sabi niya, baka sakaling anumang paraan, makinig kayo, kaya niya sinusupil niya kanya sarili niya, sa anumang paraan, sa pangangaral niya, pagpapangaral ko sa iba, ay ako rin na itakwil. Minsan tayo nagsishare sa kapitbahay, at sasabihin ng kapitbahay, ikaw nga dyan eh. O patay na, tinakwil ka na. Hello? Hello? Kaya ang kalaban natin, sarili natin, para maipakita si Jesus Christ, sumunod tayo kay Jesus Christ. Gayahin natin si Jesus Christ. Amen po ba? Minsan pinapangaralan natin, tayo ganun. Hello? Anak, huwag kang magsusugal. Ikaw nga pa, nagsusugal ka rin eh. O, patay tayo dyan. Ibig sabihin, tinakwil yung pangaral mo. Hello? Hello? O kaya sasabihin na magulang, sabi nga ni Brother Fred eh, sasabihin, anak, huwag mo akong gagayahin ha. Patay tayo dyan. Sino nga gagayahin ng anak? Hindi yung ama. Kaya nga mga amay, pinagmamayabang ng mga anak yan eh. Wala yan sa tatay ko. Mga ganun, di ba? Kasi talaga priority ng mga anak, gayahin yung tatay. Di po ba? Amen po ba? Kaya nagyayabangan pa, wala yung tatay ko. Sinuntok niya, 5. O, di mga basag gulero din yung anak. Di po ba? Amen po ba? Kasi nakita sa buhay natin. Amen po ba? Makinig kayo mabuti, mahalaga to, sinusupil ang sarili. Hindi niya binibigyan ng pagkakataon si Satan na magamit ang kanyang katawan. Kasi bakit? Tayo ay servant ni Lord. Amen? Dapat si Lord lang ang ating pinaglilingkuran, hindi ang mundo. Malinaw po yan. Okay, followers of Christ. In Ephesians chapter 6 verse 10, makinig kayo, nilagay ko po ito kasi mahalaga po ito. Kasi sa unang verses pa lang, ipinapakita na dito dapat sino ang ating pupuntahan. Sa katapus-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon. Mean to say, tumingin lang tayo sa Panginoon para magaya natin siya. Huwag tayong tumingin kay pastor. Huwag tayong tumingin sa ating mga magulang. May mga pagkakamalit, pagkukulang yan. Ang best pattern ay si Jesus Christ. Sabi niya diyan, at ang kapangyarihan ng kanyang kalakasan, kung ang kalakasan natin, kinukuha natin sa ating mga elders, manghihina po tayo. Kasi bakit? Kasi may mga kapintasan po yan. Hello? Magulang natin, may mga kapintasan. Mga kapatid natin, ate, kuya, may kapintasan.
O boss natin, may mga kapintasan, huwag tayong titingin sa tao. Katapos-tapusan, finally, sinasabi po diyan, finally, brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Kasi nasa Kanya lang kaibuturan ng kapangyarihan para magtagumpay tayo. Sa Kanya tayo tumingin. Focus tayo kay Jesus Christ. Huwag po kayo mag-focus sa tao. Lahat nawawala. Pero ang Panginoon, na relasyon mo sa Panginoon, doon ka tumingin, ito'y lalong titibay. Lalakas. Mahalaga po yan. In Luke chapter 9 verse 23, puro verses po tayo bago natin puntahan nyo. Siguro isa lang po ang ano ko ngayon. At sinabi niya sa lahat, sa mga alagad at sa lahat na nakikinig kay Jesus Christ, sinabi ni Jesus Christ po ito, kung ang sino man tao na ibig sumunod sa akin o magpapalo kayo sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Ibig sabihin po dito, huwag siyang maghanap ng comfort sa kanyang sarili o kaluguran ng kanyang sarili para bigyan ng pagkakataon ng katawan niyang gumana ng gumana. Sabi niyo po, itanggi ang sarili. Ibig sabihin, kumbaga sa yung mga bagay na parang gusto ng katawan ay itinetsepwera. Ang follower ni Jesus Christ, makinig kayo mabuti, ay nakatingin kay Jesus Christ at yung mga bumubulong sa Kanya, hindi niya ito pinapansin, yung mundo. Amen. Dito po magkakatalo-talo po yan, pagkatalangang papakita sa atin kung followers tayo ni Jesus Christ o tagasunod tayo, alagad tayo ni Jesus Christ. Makikita po ito. Tumatanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ginagamit din po yung salitang laging nakasunod sa akin. Mean to say, laging nakatingin sa akin. Hindi ba't pagka meron tayong leader, di ba doon tayo nakatingin sa kanya, saan papunta? Si Jesus, makinig kayo, si Jesus Christ, pag lagi tayo nakatingin sa Panginoon, laging perfect ang ating lakad. Hindi tayo magkakamali. Kahit may nagsasalita sa atin, dahil nakatingin tayo doon, para itong bingi sa mundo. Can I hear amen? Bakit? Nakatingin tayo kay Jesus Christ. Tinatanggihan mo yun kasi bakit? Malalayo ang agwat nyo kay Jesus Christ. O makinig kayo, halimbawa, literal, naglalakad yung ating leader. Nung naglalakad siya, may nagbubulong sa atin, napatingin tayo, nahinto tayo ngayon. Tuloy ng lakad yung leader mo, ano mangyayari? Ang layo na ng agwat, di mo na alam paano move. Sa mga nagkokoryo ng dance, pag hindi ka nakatingin doon, sa mismong leader, ano mangyayari? Iba yung sasayaw mo kasi iba na nakikita mo eh. Di mo ba? Yung pagkakaisa nyo dapat na sabay-sabay, hindi magkakasunod-sunod, hindi na magkakapantay-pantay. Nalilate ka na kasi bakit? Na-stack up. Sabi niyo po, stack up. Kasi bakit? Binigyan ng pagkakataon yung bagay na nagpaparinig sa kanya. Amin po ba? Huwag natin bigyan ng tsansa po yun. Mahalaga po ito. Now, sa verse 14 na ating pag-aaral sa ngayon, the word stand, o sa Tagalog po yan, magsitibay. Kinuha ko po yan sa isang salitang kasanayan. Pag sinabing magsitibay, ginamit po kasing word na stand po yan, na binanggit ko na nakaraan, ito yung naka-set up. Sabi nyo, set up. Yung buong kagayakan ng Diyos, yung full armor of God, pag isinot nyo po yan, at na-set up po yan, nailagay po yan, isa-isa, sa ating bawat part ng ating katawan, ito po'y set up na hindi na kayang, yung system niya, hindi na kayang alisin. Hello? Imposible itong ma-break ni Satan. Kasi bakit? Naka-set up. Sabi niyo po, set up. Ang tawag ko po dyan, working system. Halimbawa na, sanay kang gumising ng alas 6 ng umaga. Yung working system ng body mo, yun ang laging gising. Amin po ba? Kaya mahirap itong awatin kasi yun talaga ang saktong gising mo.
Kahit sabihin ng magulang mo, gumising ka ng alas 5, hindi ka gigising ng alas 5. Kasi yung katawan mo, yung system niya, gano'n ang gising. Mababago man yun pag inumpisahan mo sa ibang pagkakataon. Amen po ba? Ngayon, alam na magulang mo na yun na ang gising mo. Kasi bakit? System na po yun. Halimbawa na, system natin ay laging hawak ang cellphone. Ang hirap mo sawayin dyan. Sabi ng magulang, anak, magsaing ka na, wait lang. Kasi system na ginagawa mo yung araw-araw eh. Hello? Nakasetup na po yun eh. Saan galing? Sa mind. Pag nakondisyon na, ibig sabihin, dire-diretso na po yun. Amen po ba? Pero pag ang system mo, lagi kang nauna sa kwarto mo, hindi ka kayang alisin doon. Nagpupuri, nagpapasalamat, nananalangin, nagbabasa, mahirap alisin sa iyo yun. Kahit may kaguluhan, hindi ka maaalis doon. Amen po ba? Kasi bakit? Nasa presence ka ng Panginoon. Nakatingin ka sa Panginoon. Amen po ba? Kasanayan, mean to say, ito po yung katibayan. Ito po'y pagpapakita na ito'y na-establish o lay present, set up, stand still, working system. Ito'y kusang gumagana. Kasi bakit? Kasanay na sanay ka na doon gawin yon. Kung ano nakasanayan mo, hindi na kayang alisin yon. How much more pag ang nailagay na yung mga bagay na pinasusuot ng Panginoon sa atin, ang Panginoon na ang kikilos doon lalo. Mas makapangyarihan sa mga desisyon mo. Hinihintay lang ng Panginoon na isuot po natin ito. Isang salita, ginagamit natin ang salitang ito na kailangan pa bang i-memorize yan? Di po ba? Kumbaga sa automatic na. Setup na yun eh. Working system na yun. Hindi na sasabihin na, kailangan pa bang i-memorize yan? Alam na. Di ba? Yun na yun. Kaya pag nailagay mo yun, yun na yan. Yung mga ito. Now, 7 spiritual elements, 7 po ito. Nung una, nakita ko 6, pero pinakita ng Panginoon na ito'y 7. Na talagang napaka-importante na dapat hindi maaalis po ito. Bawat isa sa kanila, ito'y connected sa isa't isa. Sa 7 elements on God's working system to His church, tayo, Iglesia ng Diyos sa Buhay, para ito'y mag-work sa atin, itong mga elemento na to ng spiritual po ito, para tayo magtagumpay sa mga lalang ni Satan, or wiles of the devils. Ito po, sabi niya, ito po'y una, magsitibay kayo, palakasin nyo ito. Inuulit-ulit niya yung salitang magsitibay. Ito'y kailangan i-set up ninyo ito. Yun ang ibig sabihin niyan. Kailangan ito'y mag-work, itong system na ito sa buhay nyo. Yung sinasabi sa Griego po dyan. 7 spiritual elements po ito. Una, okay, yung bewang po natin. Belt of, excuse me po. Ano po yan? Okay, inom po ako Napakaganda po nito. Baywang ay may bigkis na katotohanan o belt of truth. Tingnan po muna natin. Bakit ginamit itong belt? Saan ginagamit ang belt? Itong baywang na to, meron po itong significance bakit ito ginagamit. Sa Roman soldier, makinig kayo mabuti, bakit si Paul, alam niya ang spiritual doon sa mga bagay na po pwede ipaliwanag na magaan. Ano po gamit ng belt sa mga mandirigma? Bakit kaya nagbe-belt sila? Ako, pag nakabelt po ako, kahit sino kaya kong banggain eh. Pag mahigpit po yung kasi yung hawak nito, yung stomach natin, tignan nyo po yung mga bodybuilder, ang lalaki po nung belt nila na nakalagay dito. Pag bumuhat po sila kahit na ilang 200, LBS yan, kayang-kaya po yan. Kasi bakit? Lahat ng pwersa, kasi pag hindi nakasikip po yung belt, maaari magputukan yung mga organs sa pwersa. Amen po ba? Mahalaga po yung bewang. Ito, pag-usapan po natin. Etong bewang na to ay may sakop na parte. Parang, Bisaya na yan, parte. Meron po itong sakop na parte.
unang parte na ikagugulat ninyo, ito'y lust of the flesh. Ang mandirigma, kailangan nakasinturon, kasi yung kanyang tawag diyan, yung parang panloob niya, yung parang pinaka-brick niya o short niya, kailangan mahigpit yon. Amen po ba? Kasi baka maluslusan siya. For safety rin po yon. Pero alam nyo ba, ginagamit ng kaaway yung sex. Hindi natin napapansin yan. Makinig kayo mabuti, yung lust of the flesh. Yan na po sakop niya. Bakit kailangan bigkisin yan? Kailangan ng katotohanan dyan. Kasi bakit? Marami sa mga Kristiyanong bumabagsak sa sex. Sex outside the marriage is sin. Marami rin pastor na nahuhulog sa pagkakasala. Sa pamamagitan niyan. Kailangan laging nakasiper yan. Sabi niyo po, sip. Sip your sipper. Sabi niyo po, sip your sipper. O kaya, pang sarili, sip my sipper. Dapat nakasarado po yan. Kasi yan, ginagamit yan para sa kaglory ni Lord. Hello? Marami sa ngayon, makinig kayo mabuti. Ito, sensitibo po ito, pero kailangan po natin daanan ito kasi itong belt of truth na ito, napakahalaga. Bakit sinasabi yan? Ang mga mandirigma ba, makinig kayo mabuti, sila ba'y laging bukas yung ano nila? Para sa mga babae? Hello? Hello? Help me, Lord. Sila ba open lagi sila doon sa mga babae? Hindi po. Pag sila'y nakauwi na, doon pa lamang yun, hindi po ba? Pero ang Christian life po natin, laging nasa battle, kaya laging dapat nakasarado po yan. Amen po ba? Huwag natin ipagamit yan sa kaaway. Babae man o lalaki, dapat nakasiper po yan. Huwag nyo ipagamit sa kaaway na maging strongholds para ikaw ay mawala yung dignity mo bilang isang kawal ni Kristo. Amen po ba? Masama mang sabihin, makinig kayo mabuti, baka may nagmamasturbate pa. Huwag nawang mangyari. Tapusin nyo na po yan. Kinakausap tayo ng Panginoon. Para maging malinis tayo sa harapan ng Panginoon. Dapat yan, laging nakahigpit po yung sinturon po dyan. Sabi nyo po, self-control. Discipline. Disiplinahin natin kasi bakit? Pag nangaral tayo patungkol sa sex, makinig kayo mabuti, maganda po yan, regalo po yan eh. Meron ba tayong digniting mangaral doon? Baka itakwil tayo doon. Kasi tayo napol po tayo doon. Di po ba? Amen po ba? Minamahal tayo ng Panginoon, kaya siya nagtuturo sa atin. Mahalaga po yan. Lust of the flesh, yan po yung maraming mga, even may mga nababalitaan din po ako, ayoko sabihin. May mga pastor na nahuhulog sa ibang babae. Yung miyembro nila, ginagawa nilang asawa. Nagba-Bible study, Bible steady na. Di po ba? Nagagamit ang salita ng Panginoon sa hindi maganda't kaaya-aya na ginagawa. May mga nangyayari pa dati, maliliit pa kami noon eh. Nagpe-prayer meeting, naghahalikan yung pastor tsaka miyembro. Kasi bakit? Nahuhulog. Kasi ang pastor magaling. Yung pastor naman na, siyempre, kaya pagsusot, minsan mahirap eh. To the point, napapatingin yung mga lalaki sa babae pag nagsuot. Di po ba? Tapos yung mga babae naman, lakas naman ng kembot. Gumagano naman talaga. Kala mo mga pato. Di po ba? Nakakayama sabihin kasi bakit? Nakikita ang ginagawa natin. Ang good soldier, makinig kayo mabuti. O tayo, soldier tayo. Huwag tayong titingin na may pagnanasa.
lalo na sa mga kapatiran at sa iba. Buti na wala yung mga dancer, baka mapatingin tayo. Ang gagaling ng mga dancer natin dati. Ilang anak ko humahataw dati yung kila pastor dun. Ang galing niyan, yung anak kong yan. O, di ba? Si Eliza, di ba? Buti na wala yung deacon. Baka mamaya mawala tayo sa focus sa pangangaral. Di po ba? Mahalaga po ang baywang. Meron pong iniingatan dapat yan. Iniingatan mo yan para sa'yo. Self-discipline, self-control. Ano pa ang iniingatan po niyan? Yung belt. Di ba sinabi ko sa inyo mga organ? Alam niyo po ba yung tiyan natin, makinig kayo mabuti, minsan sobra ng takaw natin. Meron na tayong ham, gusto pa natin ng mga lechon. Di po ba? Hindi na tayo masiyahan. Ano bang tawag doon? Sino ba nakakalang? Gluttony ba yan? Yung katakawan. Sa Bible may sinasabing gluttony. Sila yung walang sawang talo. Galatians, tama po. Nasa Galatians po yan. Walang talo sa pagkasaya. Yung mga walang talo sa kabusugan. Amen po ba? Kakakain lang, kakain na naman. Nakakita lang, kakain na naman. Kasi bakit? Nakakapukaw. Ang soldier fit lang po sa kanya yung pagkain nakakaunti. Kasi pag may laban na, magaan ang katawan niya. Hello? Amen po ba? Yaan po yan. Sakop po niya yan. Now, basahin po natin yung mga scripture po dyan. Mag-ingat po tayo Ngayon kung nagamit, may pagkukulang tayo. Nagamit po yan ng kaaway. Ngayon panahon na iwaksin na natin yan. Sabi niyo po, iwaksi. Tapusin na. Kasi bakit? Naging stronghold yan Hanggat tumatagal na hindi mo na ipadil sa Panginoon yan, laging hahawakan ni Satan yan. Lalo kang hahainan yan. Hello? Lalo kang bibigyan ng pagkakataon kasi diyan ka mahina Anong gawin mo? Tumingin ulit kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, laging nakasip yung kanyang silver. Maraming kinokorek sa kanya pero hindi totoo. Yung mga false teacher, kasi hindi nga siya nagkasala Hindi nga nabahiran yung kanyang pagkatao. Amin po pa, great example ng ating Panginoon. Perfect example si Jesus Christ. Tumingin tayo kay Jesus Christ. Now, tingnan po natin ang mga verses po natin. Ito po, kaya nga wag nating ibigin ang mundo. Last of the flesh yan po yung mga weakness ng mga tao, mga mananampalataya. Weakness po yan talaga sa bewang. Sa tiyan at saka sa kanyang organs para doon sa male and female. Makinig kayo mabuti. Mahalaga po yan. In Isaiah chapter 11 verse 50, verse 5 po yan dapat. Verse 5 po yan. Ayan. Mali po tayo dyan babasahin ko po dito. May dala po ang Bible. Isaiah chapter 11 verse 5. At katwiran ang magiging bigkis ng kanyang baywang. Pero ang gamit natin dyan, belt of truth. Bakit ginamit niya rito ang katwiran? Dahil ang katwiran na tinutukoy niya rito, si Jesus Christ ang katwiran. Kung gagayahin natin si Jesus Christ, yung ating gamit sa ating asawa, ito'y selyado para lang sa ating asawa. Hello, kung may asawa ka. Kung wala kang asawa, selyado po ito hanggat di ka pa kinakasal. Amen po ba? Hanggat wala pang basbas ang Panginoon at ang lingkod ng Diyos sa inyo para ikasal, sarado po yan. Amen. Sabi niyo po katwiran. Ginamit po ito, hindi po katotohanan, bigkis ito ng katwiran. Kasi bakit? Galing ito kay Jesus Christ. Siya yung nagsusot ito at dapat natin itong gayahin. Sabi niya, bigkis ng kanyang baywang, yun po yung katwiran po yan, at pagkatapat ang pamigkis ng kanyang mga balakang. Ba't sinabing pagkatapat? Una, bakit mo sinusupil yan, yung pwesto na yan, para sikipan ang salita ng Panginoon? Para kanino? Para sa'yo na huwag kang mahulog sa pagkakasala. Amin po yan. Amin po ba?
Para pag mahigpit po yan, hindi gagamitin ng kaawayan. Sabihin niyo po, hindi gagamitin. Wala na po siyang pwesto kasi bakit? Yung Word of God na righteousness si Jesus Christ, pag laging nararayan niya, nare-remind sa iyong isip na hindi ito pag-aari ni Satan. Hindi ito pangmundo. Sabihin niyo po, hindi pangmundo. Kaya yung itong gamit na ito, exclusive yan sa Panginoon at sa magiging kapartner mo. Hello? Hello? Wag nating hayaan si Satan na yung bewang na yan ay gamitin ng pangbigkis ng mundo. Ang pangbigkis ng mundo, okay lang yan, brad, okay lang yan, sister. Yung asawa mo naman nasa ibang bansa, ganon. Patay tayo dyan. Okay lang mag-happy-happy, di ba? Kaya marami nahuhulog na Kristiyano sa mga nakakasamang barkada. Choose your good friend. Tumingin kayo sa tama at mabuting kaibigan. Sino yan? Kristiyano. Amen. Yung totoong may takot sa Panginoon. Hindi yung hearsay lang, Christian ako. Kristiyano ba talaga? Ganun, dapat alam natin. Ang pakikitunguhan natin. Mahalaga po yan. In 1 Peter chapter 1, verse 13, ginamit din po itong baywang na ito. Sabi niya, kaya't inyong bikisin ang baywang ng inyong pag-iisip. Ginamit na po yan pag-iisip. Connected po kasi yan sa ating iniisip bago ka mag-react. Hello? Kung ang battle mo nasa isip nagsimula, gagawin mo. Depende kung sino ang nanalo sa taas sa isip. Kung nag-win yung mundo o yung alay ng mundo sa'yo, gagawin mo yon. Hello? Pero pag nag-win ang Word of God, gagawin mo ang salita ng Panginoon, magpipigil ka. Yung self-control mo mag-work. Amen po ba? Kasi bakit? Yung Word of God, yaan po yung grace na tutulong sa atin para mapaglabanan ang mapanirang simbuyo ng mundong ito. Amen po ba? Mahalaga po yan. Pipikit-pikit talaga ako. Nahirapan ako. Nag-spray po ako ng Rexona, sa mata ko na ilagay. Kaya nahirapan po talaga ako kanina pa. Yung kaliwa. Spray kasi kala ko nakatutok na eh. Sa mata ko pala. Okay. Baywang ng iyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo. Sabi niya po mapagpigil. Self-control again. Mapagpigil na kayo, sabi niya, magpagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa saan? Sa biyayang dadalhin sa iyo sa pagkakahayag ni Jesus Christ. Kasi ang focus natin, babalik ang Panginoon. Hello, mahayag ang Panginoon. Kaya dapat nagpipigil tayo kasi ang goal natin, papunta tayo kay Jesus Christ. Amen po ba? Kaya ang sarili natin, sinusupil natin. Ang follower ni Jesus Christ, tinatanggi niya yung sarili niya kasi ito yung kalaban. Pag pinagbibigyan natin ang sarili natin na makalaman, hindi tayo talaga tunay na followers ni Jesus Christ. Amen po ba? Kaya dapat ito bigkisin, higpitan. Higpitan natin ang ating isip ng salita ng Panginoon para walang makapasok, may nagsasalita man sa atin, hindi makapenetrate sa ating isip si Satan. Kasi bakit? Full tayo ng salita ng Panginoon. Mahigpit po yun. Pag nakahigpit po siya, ang hirap pong tanggalin nun eh. Di po ba? Tangi lamang yung naglagay ang makakaalis nun eh. Di po ba? Kasi sa'yo yun. Sa'yo ikaw naglagay nun. Ikaw rin po pwede magbukas nun eh. Hello? Amen po ba? Ibinigay ng Panginoon, tutulungan ka niya tuloy-tuloy, pero ikaw pa rin na mag-decide kung tuloy-tuloy ka maglilingkod, ipaglilingkod mo sa Panginoon yan. Amen po ba? Sunod po, ito'y bigkis po yan, katotohanan. Sabi niya po, katotohanan. Magsitibay kayo sa inyong bewang ng bigkis na katotohanan. Gamit po yung sa verse 14 na pinag-aaralan po natin. Yung katotohanan po dyan, bakit ginamit niya yung belt of truth? Kasi, etong nararamdaman natin, yung feelings natin sa ating makalaman tayo, alam niyo po may feelings po yan na wrong.
Mali. False. Nararamdaman ko na kailangan nang gamitin. False po yan. Kaya nga may katotohanan, dahil nung nakilala si Jesus Christ, sumapit sa atin ang tunay na truth, katotohanan ng buhay, na hindi na tayo para dyan. In John chapter 8 verse 32, sunod-sunod po ito, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Nakilala natin si Jesus Christ, kasi ito si Jesus Christ nagtuturo sa mga Hudyo. Pag nakilala nyo ako, nakilala nyo katotohanan, ang sinasabi ni Jesus Christ dito. Makikilala nyo katotohanan. Lahat ng tagapagturo, makikilala nyo kung sino talaga ang totoo. Ako na ito na tunay na totoo na nagbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Ang sabi niya dito, at makikilala nyo katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo, ang mahalaga po niya, nung nakilala mo ang Panginoon, hindi ka na alipin ng kasinungalingan, ng nararamdaman natin. Alipin na tayo ng Panginoon. Amen po ba? Bakit ginamit po dyan yung pagpapalaya? Kasi may mga Kristiyano ang hirap lumaya sa kanilang hilig. Hello? Pero alam niyo po ba, pag totoo kang Kristiyano, siguradong unti-unti mawawala yan. Pag pinadil mo sa Panginoon yan. You will know the truth and the truth will set you free. Pag may belt of truth ka, yung salita ng Panginoon nasa sa'yo, lalaya ka sa masamang pita ng laman. Amen po ba? O, makinig kayo. Verse 34, kapatid. Itinalong ko ng mga isang verses po yan. Sinagot sila ni Jesus. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Huwag tayo magpaalipin sa kasalanan. Warning po ito. Huwag na nating ituloy-tuloy pa. Putulin natin yung relasyon ng mundo sa atin. Putulin natin yung relasyon ng mga maling kaugnayan natin. Kasi bakit? Baka sabihin sa atin, tayo ay alipin ng kasalanan. Amin po ba? Ang liwanag ni Kristo ay hindi pa talaga nasisilayan sa atin. Nakikita lang tayo nagsisimba. Nakikita lang tayo na lumalakad dito, pumapasok sa simbahan ito, sa church na ito. Na ang buhay natin ay hindi pala totoo. Kasi kawal na tayo eh. Dinedeklar nga natin, kawal na tayo. Tapos naging alipin pa tayo ng kasalanan. Huwag tayong magpasakop sa ginagawa ni Satan. Huwag natin siya bigyan ng strongholds. Sunod. Verse 36. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Isang lang po ito, parang ng pag-iisip. Sino mang ang Panginoong Yesus nang pinalaya ka, malaya ka na. Kaya nga sa may English po nito, di ba? He who the Son set free is free indeed. Kung pinalaya ka ng Panginoong Yesus, tunay kang malaya. Ano yung wala na sa'yo yung kasalanan na yan na maghahari dapat? Hello? Kasi may kakayahan ng Panginoon magpalaya. Hindi lang kakayahan, may kapangyarihan itong biyaya na kumikilos sa atin para lumaya. Totoo, hindi. May kapangyarihan po ito. Hindi po ito imposible. Ito'y posibleng mangyari sa mga tunay na kawal na itinala ng Panginoon kasi siya yung nagpapalaya eh. Kaya ka ginawang kawal, alam niya, lumaya ka na dyan. Ang hawak-hawak mo na yung katotohanan, belt of truth na. Tinitignan mo si Jesus Christ, yung napakadalisay niyang buhay na ibinuhay dito sa mundo. Amen po ba? At pinapakita dito yung belt of truth na tunay na tayong malaya. Bakit? Natatrampled mo na si Satan. Natatapakan mo na siya. Bakit? Wala na siyang pwesto. Parang gigil na gigil siya. Isang araw, tatakas yan. Amen. Kasi bakit? Punong-puno ng liwanag ang part na yan sa glory ni Lord. Para sa Kanya yan eh. Amen po ba? May purpose siya kung bakit meron kanyan. Kung bakit nilagay yan dyan.
May itinadhana ang Panginoon para dyan. At para kanino yan? Amen po ba? Kaya kadalasan pagka may mga tao na sinasabi na ganyan ka rin eh. Nakakaya. Integrity. Dignity and integrity. Dito po ako magtatapos sa belt of truth. Susunod ko po yan yung sakbat o ng baluti ng katwiran na ating pag-uusapan kasi may communion po tayo. Ididiretso po natin sa communion po ito. Pero gusto ko pong iwan sa inyo, makinig kayo mabuti, idalangin nyo sa Panginoon, pagsisihan nyo. Hingi kayo ng habag ng Panginoon. Kasi ang struggle natin dyan, malakas talaga yan si Satan dyan. Sinabi natin na verse 12, siya ay namamahala. Siya ay may kapangyarihan. Siya ay tagapamuno, namumuno siya. Kaya gusto ni Satan sirain ang pamilya dahil dyan. Gusto ni Satan yung pagkabinata at pagkadalaga mo, sirain talaga yan. Hindi niya na kaya sirain yung kaligtasan mo eh. Ligtas ka na eh. Hello? Gusto niya lang paglaruan yan. Yung hindi tayo kapaki-pakinabang. Dapat meron tayong focus na. Hanggang dyan, sinabi ko dito yon, hanggang dyan ka na lang, Satan. Hindi mo na ako maloloko kasi ang belt of truth na ang aking gagamitin. Yung salita ng Panginoon, si Jesus Christ na naroon na may belt of truth na nakilala ko ang nagpalaya sa akin. At patuloy akong malaya dahil ako'y may self-control. Amen po ba? Ito'y napakahalagang aralin. Nawa tayo ay na-encourage at natulungan para labanan. Sa atin, hindi natin kaya. Hindi tayo magpapatulong kay pastor. Sa mga pamilya, hirap tayo. Magpatulong tayo sa ating Panginoon. Tumingin tayo sa Kanya. Finally, brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Walang ibang makatutulong sa atin, kundi ang ating Panginoon. Idulog natin sa Panginoon ang lahat. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat. Ipagamit natin sa Panginoon ang lahat sa ating buhay. Si pastor lagi sinasabi, gawin natin siyang Panginoon. Mean to say, maging master siya ng buong part ng ating katawan. Amen. Siya yung masusunod. Hindi na yung ating mga sarili, yung ating mga pleasure. Yung bad pleasure, hindi na yon. Kasi bakit? Nakatingin tayo na magsusulit tayo doon sa ating master.